Candelaria sa Quezon Province. May lalaking 8 taon nang nakakadena at ang bumihag sa kanya, sarili niyang pamilya. May pag-asa pa kaya siyang makalaya? Halos mawala na raw sa kanyang sarili si Eleanor kung paano iraraos ang kanilang araw-araw. Hindi, pabili. Ang kanya kasing mister na stroke. Sila po siya lagi kumain, umupo. Ang kanya namang anak na dapat sana'y katuwang niya sa pagtatrabaho, bilanggo ng sarili nitong pag-iisip. Tawagin na lang natin siyang si Miguel. Hindi niya tunay na pangalan, 23 anyos. Tuwing gigising nga po siya po, ang inuuna kong tingnan, naisip ko magugutom po siya. Wala ang laging tinatawag niya. Makakain! O, tinapay! Mag-almusal ka! Pero sa halip na kuhanin ang iniabot niyang pagkain, si Miguel, bigla na lang inambahan ng suntok si Eleanor. Sa takot na paatras si Eleanor. Sa lumang bahay na ito sa Candelaria sa Quezon Province, solong nakatira si Miguel. Sos, Maxi po. Dibdib, kuskus, ang ari, Dali, suti. Ang kanyang kanang paa nangingitim na dahil sa higpit ng pagkakaipit dito ng kandado. Ang kadena na bumihag sa kanya sa nakalipas ng 8 taon, nangalawang na. Awang-awa si para namang aso daw na nakakakulong. Masakit sa damdamin ko ang anak ko'y nakatali. Pero wala po akong magagawa. Hindi nga po siya nakakapag-aral. Hindi na matutupad yung pangarap niya na maging pulis paglaki. Masakit na yung kadena sa kama? Oo. Sino nagtali sa'yo? Nagreklamo po siya. Sabi niya, Mama, baka walan niyo ako. Naiisip ko rin po yung na tanggalin. Pero kapag po naman tinanggal ko sa isip ko po, baka makapanakit siya. Paano po pag wala ako? Sabi ko po, kapag magaling ka na, kakawalan ka na namin. Ano ang kondisyon ni Miguel at bakit humantong sa puntong kinailangan pa siyang ikadena ng sarili niyang ina? 8 taon na raw ang nakararaan nung nagpaalam si Miguel kay Eleanor na sumideline sa Maisan. Para daw po kinabukasan, makabili kami ng bigas at pang-ulam. Matulungin po yung bata. Pero tila hindi na raw nila ito nakilala nung umuwi sa kanila. Takot na takot, may papatay daw po sa kanya. Sumuot po siya sa aming ilalim ng lababo. Hindi po siya lumalabas. May nagsabing baka daw po nga napadrag. Hindi niya po kinaya. Kahit po sa drug test, hindi po siya natingnan. Lagi po siyang nagwawala. Nabol po niya ng taga yung binata ko. Dumating nga raw sa puntong sinakal pa niya kahit sariling ama. Wala na ako kung di ako nakita. Ilang beses na nangyari sa akin. Hindi pwede ako sumaman ng loob at di naman alam ang ginagawa niya eh. Naawa din ako sa kanyang ina. Ang kanyang lola Juliana, ipinaubaya sa kanya ang dati nitong bahay na nagsisilbi niya ngayong kulungan. Inaubaya ko na sa kanya kahit sirain niya nang sirain. Masakit man di sa kalooban ko. Wala naman pong ibang pagdadalhan. Huwag lang yung dito sa labas na akala mo yayo. Sa banig sa sahig lang si Miguel natutulog at dahil butas na rin ang bubong at sira na ang pader ng bahay, madalas daw itong mabasa sa tuwing umuulan. Kain ka na? Ha? Ayaw daw sir eh. Igi ang buhok, igi. Yan.
Kakain ka ha. Upo, upo. Si Eleanor, hirap man sa pag-aalaga sa kanyang anak, pinipilit pa rin daw maging mabuting ina sa abot ng kanyang makakaya. Naawa po ako sa anak ko. Kahit madalas daw, sinasaktan siya ng kanyang anak. Tinitiis ko po yun, ma'am. Kahit po anong pananakit niya sa akin, wala lang po. Lahat po ay kinakaya ko. Hindi na nga raw alam ni Eleanor kung paano pahahatiin ang kanyang katawan sa pagbabantay kay Miguel at pag-aalaga sa na-stroke niyang mister na si Seferino, lalo't kinakailangan din niyang magtrabaho. Kung gusto ko maghanap buhay, wala na akong kakayanan. Ako naaawa din naman. Factory worker si Eleanor. Ang kanyang kita, mahigit 1,000 piso kada linggo. Naisip ko po na gagaling pa ang anak ko. Hanggang po sa pagtanda niya, kaya ko po siyang alagaan. Kaya nga po gusto ko siyang mapating. Wala po kaming pinansyal na kakayanang mapatingnan ko sa psychiatrist. Ang kaso ni Miguel, inilapit na ng aming programa sa LGU o Local Government Unit ng Candelaria sa Quezon. Nitong Miyerkules, ni-rescue nila si Miguel pero hindi naging madali ang lahat. Nininervyos at tatakot. Mabuti na lang at kumalma siya. Naiyak po ako sa tuwa kasi maalis na po yung padlock niya sa paa. 8 taon po kasing nakatali yun sa kanyang paa. Ngayon lang po maalis. Matapos ang halos 1 dekada, si Miguel lalaya na mula sa pagkakabihag ng sarili niyang pag-iisip. Maraming salamat na alis na yung kadena ng anak ko. Nagkakalyo na pala, kala ko sugat. Napakabigat pala na rin. Paikpit ba? Okay lang. Sabi mo, Totoy, kung okay lang ha. Inilapit namin ang kaso ni Miguel sa Psychiatry Department ng Batangas Medical Center, ang pinakamalapit na public hospital na pwedeng tumugon sa kanyang pangangailangan. Yung pagkakatagalan ng itim dahil sa chronic na pagkakagasgas sa kanyang balat. Yung mga siya undernourished, so mas maganda mabigyan siya ng tamang nutrisyon. Meron noong kondisyon sa pag-iisip na schizophrenia. Meron siyang mga hallucinations, delusions, disorganized behavior. Maaari pong ang drugs ay maging dahilan, pero sa kaso ni ay hindi natin masasabi. Kung 8 years ago na po, hindi na po natin matitration. Ang napaka-importante pong parte ng gamutan ay yung maintenance. Dire-diretso din po ang pagpapacheck up. May kakulangan ng mga mental health facilities, more or less 500 to 600 na board-certified psychiatrists sa buong Pilipinas, which is sobrang konti po, considering na ang population natin is about 110 million. Mababa siya compared doon po sa pamantayan na sinet ng WHO na sana is 10 psychiatrists per 100,000 population. Sus, Maxi po. Meron tayong mga mental institution hospitals dito, kaso napakamahal.
Kung low risk siya, manageable siya sa community. If it falls on moderate to high risk, wala po kaming program for that. Nire-refer po namin dun sa DOH accredited facilities. Ang na-stroke na mister ni Eleonor na si Seferino, ipina-check up na rin po namin. At para makatulong sa gastusin nila sa pang-araw-araw, nagpaabot ng tulong kay Eleonor ang kanilang barangay. Nagbigay din ng financial assistance ang aming programa. Sana sa paggaling mo, matupad mo yung pangarap mo. Sa mga mabubuti pong loob, ako po'y nananawagan na matulungan ang aking anak. Maingi po ako ng tulong para po siya'y gumaling. Umaasa si Eleonor na hindi lang sa pagkakabihag ng kadena lalaya si Miguel, kundi pati na rin mula sa kanilang kahirapan at pagkabilanggo nito sa kondisyon ng kanyang pag-iisip. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.